Manong Chavit Singson. Bakit ba ho importante kapag nagsalita si Manong Chavit? Well, si Manong Chavit po, kilala natin. Yan po ang nagpatumba sa administrasyon ni Joseph Estrada. Mantakin niyo po si Joseph Estrada na super popular dahil siya ay artista, yan po ay napatalsik. At ang talagang ang naging susi po, ang naging mitya ng kanyang katapusan ay yung nagsalita si Chavit Singson na kung paano siya mismo nagde-deliver ng pera diyan kay Erap Estrada. Ngayon naman po ay binigyan niyang kumpirmasyon ng korupsyon po talaga ay nagsisimula sa pinakamataas na opisyalis ng gobyerno, si walang iba kundi si Marcos Jr. At ang sabi nga po niya, gawin nyo lang, tignan nyo ang record ng mga infrastructure project dyan sa Ilocos Norte. No? At makikita ninyo na talagang ang korupsyon ay nagsisimula at nagtatapos sa bukod pa po dyan, kinumpirma po ni Chavit Singson na ang mga diskaya pala ay kontratista rin ng mga Marcos, no? Ayan po ay bagong impormasyon na ngayon lang lumabas. Hindi ko alam bakit hindi lumabas yan sa Senate hearing, no? Siguro may punto pa na pinoprotektahan ng mga diskaya ang mga Marcoses, no? Pero ngayon po lumabas na kasama rin na kontratista sa Ilocos Norte itong diskaya couple. Now, ang panawagan niya sana magsalita na ang militar, ang mga religious, ang mga estudyante. Ang nais niya ay yung mga walang interes sa posisyon ang manguna sa lansangan, sa malawakang protesta na mangyayari nga sa araw na linggo. At dito nga po sa Dahig, kami po ay ngayong araw, no, ngayong gabi sa dam, no, sa Amsterdam, magsisimula na ng prayer vigil para kay Tatay Digong. Magpapatuloy po yan ng marcha bukas dito po sa Dahig. Magsisimula po yan doon sa Parang Luneta na Lan Van Regan. Magtatapos po yan sa ICC at pabalik. At sa linggo, kami po ay makikiisa sa malawakang pagtitipon sa buong daigdig. No? Panawagan laban sa korupsyon, Marcos resign, bring Tatay Digong home. So ang inaasahan natin, dahil nagsalita na si Manong Chavit, alam niyo si Manong Chavit, unang-una, bihasang politiko yan. Hindi yan magsasalita, hindi yan talagang tatayo laban sa isang presidente kung sa tingin niya magtatagal pa ang presidente. Yan po ang totoo. Sa tagal niya sa politika, magaling ang kanyang tawag doon? Magaling yung kanyang radar kung sino ang bilang ng panahon sa gobyerno, no? At naramdaman niya ang kay Erap na hindi natin akalain dahil napaka-popular naman talaga ni Erap bilang isang artista, no? Pero yun nga po, napatumbad niya ang Erap. At ngayon, nararamdaman din niya na mga panahon ay mukhang ang tinutukoy ay tapos na rin ang administrasyon ni Marcos Jr. Now, isa pang importanteng bagay si Manong Chavit po, yan ay kingpin ng Ilocos. Bagamat siya taga Ilocos Sur at ang mga Marcos ay mga taga Ilocos Norte. Pero iisa lang po ang salita niya, Ilocano. So iisa lang niya mga Ilocano. At matindi po ang implikasyon kapag ang Manong Chavit ay nagsalita laban sa kanyang kapwa Ilocano na si Marcos Jr. Ibig sabihin po, pati sa Norte, kinikilala na kinikilala na itong Marcos Jr. ay hindi karap dapat na mamuno, nangunguna na sa dahilan kung bakit hindi dapat mamuno ay yung isyu nga ng korupsyon na nagsisimula at nagtatapos sa kanya mismo. Kung mapapansin niyo po, no, binabaling nila ang sisi sa korupsyon sa mga congressman at mga senatong. Dapat po silang parusahan lahat, no? Dapat maparusahan si Tambi, dapat makumpiska lahat ng kanyang mga ari-arian at kaymanan, dapat maparusahan din si Zaldico. Pero ang katunayan po, kinakailangan, wag natin kakalimutan, na ang Marcos Jr. naman ang nagtalaga kitambaluslos bilang speaker. Marcos Jr. ang hindi nag-veto sa lahat ng mga insertions ng mga maanumalyang proyekto ng mga congressman at senatong. At si Marcos Jr. din, ang alam ang nangyayari dyan dahil ang sariling anak niya ay nakaupo dyan. Isa sa mga inside information na nakalap ko nung meron pang unit team na tinatawag, no? Itong si Sandro, nung siya ay nag-intern muna, hindi pa siya nahahalal na kongresista, yan ay nag-intern sa tanggapan ni Speaker. Dati majority floor leader. Ang sabi niya talaga sa nanay niya, at narinig ko yan sa sariling bibig ni Sandro nung siya intern pa lang, ay nako, they are so corrupt there at the House of Representatives. Kaya ngayon,
tignan natin kung ano yung mga proyekto ni Sandro Marcos, tignan natin ilan dyan ang ghost projects, tignan natin kung ilan dyan ang overpriced. At tignan natin kung magkano yung kabuuang budget niya dahil pinagdidiskitahan niya yung 51 billion na naging proyekto ni Kong Pulong nung 6 na taon na presidente ng kanyang ama. Siyempre naman po, tanggapin na natin yan. Ang mga anak ng presidente, dahil malapit nga sa kusina, ay makakakuha ng malaking budget. Ang tanong, pinagkwartahan ba yung budget na nakuha nila o natikman ba yan ng kanilang mga constituencies? So dalawang bagay po ang importansya ng pananalita ngayon ni Chavit Singson. Unang-una, dahil si Chavit Singson historically ang nagpabagsak sa administrasyon ni Erap Estrada. Nagawa po niya yan minsan, po pwede mangyari muli. Pangalawa, si Chavit Singson po, talaga namang merong radar dun sa mga presidente na papaalis na sa pwesto. Sa tingin ko po, naramdaman din niya yan sa panahon ni Marcos, bagamat bata pa siya ng mga panahon na yun. No? At sigurado naramdaman niya yan nung panahon ni Erap kasi hindi naman para siya mag-squill labang kay Erap kung alam niyang magtatagal pa si Erap. At sa tingin ko, hindi siya magbibitaw ng mga masasakit na salita, korupsyon laban kay Marcos Jr. kung hindi rin niya nararamdaman na malapit na ang katapusan ni Marcos Jr. At pangatlo, dahil siya po ay Ilocano, talagang yan po ay patunay na biyak na wala ng solid north dahil may mga tao talaga na meron paling mga malilinis na konsyensya at hindi maatim ang mga pangyayari dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Now, bukod pa po dyan, ano pa po yung importanteng nasaksihan natin? Nasaksihan po natin doon sa Club Filipino habang nagsasalita ang Chavit Singson, dalawang tao po, Esperon Lorenzana. Yan dalawa pong yan, naging kasama ko sa gabinete ni Tatay Digong. Si Esperon po, matagal na yan sa Armed Forces of the Philippines. Yan po ay talagang kahit saan. Siya po ay valedictorian. Philippine Science High School, valedictorian na yan. Hanggang PMA, valedictorian na yan. At Delpin Lorenzana, isa sa pinakarespetado rin na retiradong general din. Ano ibig sabihin na naroon sila? Bagamat matagal na silang retirado, sila po ay talaga naman pong respetado. Walang kaduda-duda, respetado ng ating mga hukbong sandatahan. At ang kanilang presensya habang kinukundina ni Chavit Singson ang korupsyon dito sa gobyerno ni Marcos Jr., ang mensahe ay nakikiisa rin sila kay Chavit Singson dahil sa kanyang ginawa. Aba, hindi po madali ang ginawa ni Chavit Singson. Ngayong siya ay nagsimula na at kinundina ang korupsyon sa gobyerno ni Marcos, sigurado po pagdidiskitahan na ang lahat ng negosyo ni Chavit Singson. At maraming negosyo po yan si Chavit Singson na sigurado ko ay iisa-isahin na ng Marcos administration. Kung kaming mga ordinaryong mamamayan na iisuhan ng letter of authorization para imbestigahan ng BIR, sigurado pati si Chavit Singson dahil sa kanyang ginawa, pupuntirahin na siya. Pero mabalik po tayo dun sa importansya na nagsalita na ang Chavit Singson sa harap ni Lorenzana at saka ni Esperon. Abay, ibig sabihin po niya, yung dalawang pinakarespetadong mga ex-military men na tinitingala ng mga aktibo sa hukbong sandatahan ay nakikiisa sa pagkokondena ng korupsyon ni Chavit Singson. At sigurado po yan na ang mensahe sa mga kasundaluhan, manindigan din kayong mga kasundaluhan at kapulisan laban sa korupsyon na super lantaran na ang nangyayari dito sa ating lipunan. Now, tanggapin natin o hindi, kinikilala tayo na tayo daw nagsimula ng people power at totoo naman po yun. Noong 1986, lumabas ang taong bayan para protektahan si Fidel B. Ramos at saka si Juan Ponce Enrile nung sila ay nagbitiw sa chain of command. No? At ang panawagan ay ginawa ni Jaime Cardinal-C na magtipon-tipon ng tao dahil talagang ang order ay pasabugin na itong Aguinaldo at Krame kung nasa saan si FVR at saka si JPE. Pero ngayon po, ang tingin ko yung presensya ng dalawa, Esperon at saka Lorenzana, ay kapareho ang epekto sa panawagan ni Cardinal-C at least pagdating sa ating kasundaluhan at ating kapulisan. Meron na pong moral figures na nagsasabi, mga kasundaluhan, kondenahin nyo na rin ang korupsyon at huwag kayong manahimik sa lantarang korupsyon nangyayari. So, ang importante po, bagamat hindi natin minamaliit ang pagtipon-tipon ng taong bayan, ang importante pa rin ay yung withdrawal of support ng ating kasundaluhan.
Dahil kapag nag-withdraw po ang support, ibig sabihin, wala na pong coercive force na magagamit labang sa mga ordinaryong mga mamamayan.